May biscuit pa ako napakan. Yun basta. Okay, so nakalagay dyan nga sa title. Medyo madumi yung lamesa natin. Kita na paglinis. Pero nakalagay nga dyan yung title. Pati yung buko medyo magulo. Pero ayos lang. Okay, so yung title natin is gumawa tayo. Hindi ko... Originally kasi dapat parang budget DIY na CCTV system. Pero kasi medyo bumili tayo ng mga equipment, so eventually medyo nagmahal din. Pero anyway, so share ko lang sa inyo yung ginagamit natin ngayon. Feeling ko ito na yung pinaka-okay na system or na setup for the span of mahigit isang taon din kasi palit pa ulit ako Anyway, so share ko lang sa inyo. Yun nga, before kasi ang gamit natin is yung Tapo C200, C210, C211. Yung 210 tsaka 200 is halos parehas lang, color white siya. Ang yung 11 naman is yung black. So nag-switch tayo to Reolink kasi Reolink E1 Pro. Yung Reolink E1 Pro kasi meron na siyang 5 GHz. So lalo na kung yung router mo, yun pupunta tayo doon. Lalo na kung yung router mo is supported yung 5 GHz, mas maganda kasi mas mabilis yung connection. So siguro sisingit na lang ako ng picture dyan, yung may nga naglilinya-linya. Maiwasan mo na yun. Hindi naman maiwasan, kumbaga mas less na yung noise dun sa network since naka 5 GHz na siya. So yun nga, nag-transfer ako sa Tapo to Reolink. Okay pa rin naman yung Tapo, meron pa rin ng dalawa yata or tatlong Tapo. Okay naman yung Tapo, pero kasi since medyo magkakahiwalay yung lugar and nagda-drop yung connection, so yun, kung ganun na experience mo yun, pwede kang wala pa kasing wala pa kasing tawag dito, Tapo na 5 GHz available sa Wi-Fi. So yun kaya tayo lumipat. Pero mas mahal siya kasi ang Tapo naglalaro ng 1,000 to 1,200, parang ganun lang naman ang range. Etong Reolink nasa 2,000 plus, pero kasi nakakuha tayo ng bubuksan na nga natin. Nakakakuha tayo ng medyo discount sa Amazon. Parang originally nasa $54 siya, pero nabili natin ng 37. So bumili tayo ng additional na 4. Yun nga, pupunta tayo dun sa pangalawa. Sakto. Yung pangalawa naman yung router. Yung router nyo, if yung provider lang ng ISP nyo like Globe or PLDT, madalas yung mga bago ngayon available na naman yung 5 GHz doon. So yun, pwede nyo yung gamitin. So pero again, kung hindi naman ganung kalawak yung coverage or kung hindi naman nagda-drop yung connection nyo, okay na yun. And then lastly is yung computer. Hindi pala last kasi may software pa So yun, yung isa pa, yung pangatlo is yung computer. Yung computer nyo at least kaya niya mag-handle. Yung sa RAM, one camera, ang inaalat ko, one camera is 1 gig. So kung meron kang apat, at least 4 gig plus yung sa OS mo pa, plus yung ibang other applications mo pa sa computer. Yung sa storage naman, depende na yun sa'yo kasi kung isi-save mo or kung magre-record ka dun sa PC mo, and then yung si Peg. Yung processor naman, i5 actually okay na. Hindi naman ako nakaramdam ng lag. So medyo okay na ako dun sa i5. At least i5, I'd say mga siguro 8 gen pataas para medyo alam mo yun, hindi masyado ganun kaluma. Tsaka wala lang, mas bagong pro. So bumili nga tayo ng server nun. Yun nga yung sasabihin ko. Meron na tayong Dell Optiplex. Balikan nyo nilang video, medyo nag-upgrade tayo nun. Yung ginagamit ko ngayon, yung Dell Optiplex na 1 terabyte is 1 terabyte na NVMe, tapos 32 gig DDR4, and then running on i5 13th gen or 13th gen yata yun, hindi ko matandaan, basta i5 13th gen. So okay na rin siya kasi bukod naman doon nagdaran pa tayo ng iba yung Pi-hole and all, pero separate video na yun. So yun,
And then last one yung OS or yung application na gagamitin nyo. Previously, pinakauna ko setup yung iSpy lang, Recta download install sa Windows. Okay naman yun, pero kasi nakaka-experience ko nakaka-experience ako ng medyo lag. Pagka alam mo, may ginagawa na ako sa computer, tas may tumatakbo yun. Kung hindi mo naman tinitignan madalas, okay na yung ganun setup. Pero kung medyo mas gusto mo ng medyo mas angat-angat, pwede ka mag-install ng Docker. Yung Docker, gagana yun. Ang maganda sa Docker kasi, since virtualized na siya, gagana siya sa Windows, gagana siya sa Mac or kung sa Linux or kung saan man balak mong install. Pero medyo advanced na yun. Kung medyo nahihirapan ka doon sa Windows setup, I suggest stick ka muna doon. Tapos pag may time, tsaka ka magano. Or check mo yung video ko, meron ako doon. And then last one, yung pinaka-setup ko na ngayon is yung Proxmox. So, on total setup natin is Reolink. Meron tayong Proxmox na server. Nandun nagda-download, nagre-record yung video. So, papakita ko na sa yung quick clip niyan. Ayun yung pinaka-setup natin ngayon. So, sobrang smooth. Wala na akong issue. Tapos pati sa recording, real time, okay naman. And then, ito na nga yung nabili natin. Kasi kailangan ko na itong i-unbox dahil medyo matagal na siya dumating. At, yan. So, ito. Yan, bilhin natin. Ito, puro papel lang naman ito. Yan, Reolink E1 Pro. Ito, may ano ba dito? Wait lang. Baka kasi may walang address. Ayan. Wala naman address. So, ayan yung total. Ito, yan. So, nabili natin ng 37.90 pala isa. Akala ko 37. Ay, hindi. 37.99 yung tatlong piraso. Yung isang piraso na black, 37.90. So, anyway, medyo mahal siya pero so, quality naman kasi ito. So, maganda sa kanya. Isa pang maganda sa kanya, lalo na kung malapit-lapit lang naman siya sa sa router mo or sa wifi mo, pwede mo siyang i-wired. Yung tapo kasi wala. Pero ang maganda sa tapo, yung yung playback option niya. Pero since hindi ko na naman mas madali kasi yung playback options ng tapo. Pero yung sa Reolink kasi medyo kakaiba. Pero sanayan lang naman. Tsaka yun nga, hindi na naman ako nag-check ng doon, ng application doon. Ang ginagamit na natin, ito yung black. Halos same lang naman price. E1 Pro, ayan, E1 Pro 4MP. Yung quality mas mataas talaga kasi una, yung parang napapansin ko pag more than 4 days, 5 days, umabot na lang ako ng Hindi, basta yung parang 24 hours na lang. 24 hours, umakaabot ako ng 1 gig, 1.1 gig, 1.1 gig. Minsan pumapalo ng 1.2. Tapos yung tapo natin pag nagre-record 24 hours parang nasa less than 300 MB lang. So, mas mataas yung file, mas mataas yung video quality niya. Mas crisp naman din talaga. Although yung difference very 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 minimal, pero kung gusto mo syempre ng mas HD, Reolink nga tayo. Ayan. So, siguro sa setup ko na lang 'to. Yun pa, pwede ka pa rin naman maglagay ng SD card dito for backup. Pero kasi kung solid na naman yung connection mo and all, okay na yung Proxmox eh. Pero yun nga, pwede rin naman yung Docker. Depende na lang yun kung paano yung setup. Ngayon, kung may tanong kayo sa mga ganun, pero yan, yung complete setup ko ngayon, feeling ko medyo magtatagal na yun kasi parang halos 2 weeks ko na siya hindi pinapakilaman, okay pa rin naman eh. So, nagki-clear na lang ng cache. Kasi, yung pala, yung isang issue, yung sa Proxmox, yung sa server nun, hindi ko pa nakakalikot, pero kasi pinanlitan ko ng 24 hours lang, or yung parang set ng limit, hindi siya kumakagat. Siguro may mali lang ako settings, pero anyway, so stable naman. Yun lang naman yung naging issue doon, yung pagsisave or pagre-record. Tuloy-tuloy pa rin siya. Parang makikita ko na lang naglalabas na full size na kasi may trigger naman, may notifications naman ako. So, yun lang. Anyway, so, ayan. So, lumipat na tayo. Hindi naman lahat. Again, meron pa rin akong tapo. Okay pa rin naman yung tapo. Again, depende na yung sa paggagamitan nyo. Pero para sa akin, mas okay to kasi nga, again,
May 5 GHz na, at the same time meron na rin siyang LAN port. Ayun lang. Sige na. Bye na guys. Share pa lang sa inyo yung system natin for 2024. Baka magbago. Baka magbago sa 2025. Pero magsatagal yan. Sige na. Bye na. Pabu.